mga ka-farmers, welcome back to my channel. Ngayon, meron tayong bisita si Sir Daniel. Hello, hi! So, inubos niya yung mga heritage breed natin ng mga manok, saka yung mga native natin na manok. So, sir, saan ba natin gagamitin itong ating heritage? Yung mga binili mong pang meat type. Ito gagamitin ko sa restaurant, yung dating Mango Avenue sa Sibulan. Ngayon ay pangalang Hapit Restaurant. So, ang kailangan ko is maramihang stock to maintain the supply. So, ito, pwede na to yung mga malalaki. Pwede ko ihawin na to agad, tapos stock muna sa freezer. At least, yung nabili ko, talagang mga native talaga. Saka masarap ihawin. So, yun mga ka-farmers, para ito sa kanyang restaurant dahil may restaurant si Sir sa Sibulan. Sibulan Negros Central, Magatas. Yes. So, ito yung mga stock niya. So, yung iba dito ay kakatay, ilalagay lang sa ref or sa freezer at isusupply sa kanyang restaurant. At the same time ngayon, kailangan ko pa rin ng mga maramihan siguro, mga almost 500, ganun, para to maintain the supply na lang. So nakita ko pa lang si Sir Daniel sa Facebook mga ka-farmers, naghahanap siya ng 400 pieces ng mga native na manok. Kaya pinuntahan niya dito, siguro nasa mga 60 plus lang yung nabigay natin. So yun mga ka-farmers, maraming salamat sir. Maraming salamat sa pag-avail sa ating mga native na manok. Pala, yung plano ko dito, pag marami na to, ilalagay ko sa tawag nitong ihaw na manok ako ganang subak. Tuyok manok ba? Tuyok manok. Diba? Lahat ng mga tuyok manok is talagang broiler. Wala pang nag-ano ng business na yung tuyok manok is native. So ang plano ko dito, pag marami na to, gagawin kong native tuyok manok. Lalagay ko sa Dumaguete. So yun mga ka-farmers, napakaganda nung idea na yun. Dahil mostly mga tuyok manok ngayon ay yung 45 days or yung broiler. So iba kasi yung lasa ng mga native na manok kumpara doon sa 45 days. So yun, maraming salamat sir. Hi. Thank you. So ayan mga ka-farmers, wala nang laman itong isang kulungan natin. Yan. Dito meron pang natira. So yan yung mga white leghorn natin. So hindi natin sinali yung mga white leghorn dahil gagamitin natin yan sa breeding. So ito na lang na yung natira yung dito sa batch na nandito sa kulungan. Alright. So meron pa naman tayong mga sisiw. Yan. Marami pa rin ito. So ito na lang yung pagkakasyahin natin. Kung meron tayong mga birthdays, ito yung pwede nating palakihin. Alright. So yun mga ka-farmers, yung mga iba nating sisiw at saka manok dito ay wala na. So ubos na dahil yun na nga na sali natin sa pagbenta. So ang natitira na lang dito ay itong mga sisiw natin. Dito naman, meron tayong natitirang 4 na piraso. So punong-puno ito noon, 14 na kwarto, 10 dito ang nakuha. So nang yung naiwan dito is yung mga broodcock natin, yung isang barred rock na broodcock natin o rooster natin gagamitin sa breeding. Merong isa doon na yung abuhin natin at saka merong isang game fowl. So yun yung natira, 10 yung nakuha. Dito naman, so dyan naman mga ka-farmers, marami yung nakuha. Yung natira na lang dito ay yung mga white leghorn natin. So pure white leghorn na lang yan, 4 na natira. So yung mga white leghorn mga ka-farmers, hindi na natin sinama dahil gagamitin naman natin yan. Yung mga roosters, gagamitin natin yan sa pagbe-breeding. So kaya hindi ko sinali doon sa pinagbentahan natin. So yung mga roosters na yan, yan yung kalabas natin na mga pure. O kahit 7-8 ay para sa akin good for materials na yan. So yan yung ipangkocross natin sa ibang heritage breed natin para makapagpalabas ng magandang klase na mga layer type or dual purpose na mga breed. Layer sa mga itlog at saka dual purpose yung sa meat type na mga malalaking manok, pwedeng pangkarne, pwedeng pang itlog. Alright. Pati yung mga native na manok natin mga ka-farmers, yung upgraded native chicken natin na mga inahin, yung abuhin at saka yung mga pailan-ilan natin na shamok, sinama ko na rin. So bakit ko sinama mga ka-farmers? So gusto ko kasing mag-focus dito sa ating mga natitirang mga heritage breed. So ito naman yung paparamihin natin, yung mga native ko ay merong pailan-ilan dito na natitira. So hindi naman natin yun focus. Ang focus natin ay dito sa heritage chicken, kaya binenta ko na lang yung mga breeders natin na yung mga upgraded native chicken natin para makakonsentrate tayo. Dahil mga ka-farmers, dito sa
manukan ko, marami ng klaseng manok. Meron tayong white leghorn, merong barred rock, merong yung Rhode Island na konti, roosters lang, meron tayong roosters, meron tayong mga game fowl, at saka meron tayong mga asils. So yun, kapag nagbe-breeding kasi nalilito na minsan ako mga ka-farmers kung saan ba ako magpo-focus dahil marami tayong klaseng manok na nandito sa manukan. Kaya yun, hindi na ako nagdalawang isip na ibenta yung ibang mga manok at para makakonsentrate ako dun sa ibang breed o makapagpalahi. Kasi kapag hindi naman natin natutukan yan mga ka-farmers, yung pagpalahi natin ay hindi maganda yung magiging resulta. So at least ngayon ay medyo konti na lang yung mga natitira nating mga manok dito at kayang-kaya na natin i-monitor. So yun yung isa sa mga purpose ko kung bakit ko binenta yung iba. Yan mga ka-farmers, yung mga white leghorn natin. So ito, hindi talaga nagpatinag, umitlog talaga dito sa lupa. Whew! Pero meron ding itlog dito. So yan, medyo marami na, 2, 4, 6, 8. Ito yung pang-siyam, yung nasa sahig. Ito yung itlog nila sa 2 araw, pangatlo na pala ngayon. So siguro kukunin na natin yon. Merong mga fertile nito, siguro hindi na natin muna ibenta or iipunin muna natin dahil meron tayong mga orders nito. So fertile na ito, pwede na itong ilagay sa incubator. So kukunin na lang natin yung iba, ititira na lang natin yung isa para kapag bumalik sila pang itlog bukas, dito na sila pupunta at hindi na aalis dahil merong isang itlog. Alright, so yan, ito ay tatabi natin para sa mga bumibili or kung marami na ito, i-incubate na natin yan. Alright, marami din ng mga kaibigan natin or mga customer natin, mga ka-farmers na palaging nag-message sa atin dito at pumupunta sa bahay para bumili ng itlog. Ang problema kasi ay yung mga breeders ko o yung mga mostly sa mga inahin ko noon ay nabenta natin. Kaya konti na lang yung na-produce na mga itlog dito sa manukan natin. At saka yung iba nanggaling sa pagpurga at huminto sa pag-itlog. Kaya ngayon, konti na lang talaga ang inaasahan kong magpapaboost, magpaparami ng mga itlog natin ay itong mga bagong sibol nating mga manok. So yan mga inahin natin. So hindi na natin yan ibebenta dahil yun yung gagawin nating mga breeders at the same time mga layers dahil yung iba nating customers ay nag-aantay na. So medyo matagal na silang nag-aantay sa mga itlog kung kailan natin madi-deliver dahil yung orderan ko dito ng mga itlog mga ka-farmers ay based sa kung sino yung nauna. Kung sino yung naunang magpa-reserve, siya yung una ding nating mabibigyan. So yung iba naghihintay lang na yung iba nating mga customers ay nag-aantay lang na bigyan sila ng o ma-deliver natin yung mga itlog. So mamaya meron akong nakolekta na doon na siguro 2 tray na yata yon. So meron tayong 2 customers, tigi 1 tray sila. So ganun kalakas din ang kitaan sa mga itlog mga ka-farmers. Kaya nagpupursige talaga ako makaproduce ng mga layers dito para makapag-produce ng maraming itlog. So yun yung isa sa mga goal natin at kailangan nating ibenta yung iba para din ma-focus natin yung ating goal na makapag-produce ng maraming inahin para makapag-produce ng maraming itlog. Alright? So ang bintahan natin nun mga ka-farmers ay binili lang ng per kilo. So ang presyohan ko dito kapag per kilo yung mga manok na binibili ko o bibilin sa akin ay 200 pesos per kilo. Pero si sir yung bumili sa atin ay yung presyo niya is 180 dahil 185 sana kung ako ang magdadala sa kanila, so dun sa Dumaguete. Ang problema malayo at ako mahihirapan ako dahil wala akong sasakyan na magdi-deliver, kaya marami yung mga manok natin. Kaya yun 180, pumunta si sir dito at sinabi ko na 50 pieces yung more or less mga 50 pieces yung pwede kong ibenta. Kaya pumunta si sir dito at yun na nga 180 per kilo yung bilihan at nakabenta tayo ng more or less nasa mga 50 plus heads na mga manok yun. So including na yung ating mga sisiw na nasa mga 600 to 900 grams, hindi pa umabot ng kilo, at yung mga nasa 1 taon nating mga inahin at yung mga roosters natin. So overall medyo kumikita naman tayo kahit papano at parang sinagot na rin sa may kapal yung ating panalangin na dahil nanggaling tayo sa
masakit na pangyayari dito sa Manukan mga ka-farmers, yung maraming namatay sa mga sisiw natin. Kaya siguro binigay sa atin ni Lord ito para makapag-umpisa ulit or makarecover man lang sa nawala sa atin. So yun mga ka-farmers. So ito na yung order na itlog mga ka-farmers. 2 tray. Tigi-isang ibibigay natin sa tigi-isang customer natin yan mga ka-farmers. So 2 may-ari nito, isa at saka itong isa. So ang gagawin natin ngayon mga ka-farmers, before natin i-deliver ay papailawan muna natin gamit itong flashlight. So pumurahin lang itong flashlight. Ito yung ginagamit ko pang candle sa mga itlog na merong similya. So ang gagawin natin ngayon ay pailawan 1 by 1. So yan. I-check natin yan mga ka-farmers kung wala bang mga crack yung itlog, wala bang mga dugo sa loob ng incubator, sa itlog natin. Yan. So make sure din natin mga ka-farmers na walang mga crack yung mga itlog na ibibigay natin para hindi masira yung trust ng ating customer at hindi natin mabibigyan ng hindi magandang itlog. So dapat quality talaga yung ibibigay natin para balik-balikan tayo at mag-order sa atin ng mga itlog palagi. So yan, tapos na nating ma-check nito. So i-wrap up na natin ito at i-deliver. Alright.